Part 139, Gretchen. Magandang buhay mga kasummer. Eto na tayo sa bagong yugto ng buhay ng ating paboritong mag-asawa. Nakita nyo ba yon? Mula sa apartment direkta sa malakastilong mansyon ng mga Yamoto. Parang fairy tale, di ba? Pero sa bawat palasyo, laging may nakatagong sikreto. Habang masiyang nag-e-enjoy si Gretchen sa kalinganin na Grandma Marie at Grandpa Daichi, hindi natin dapat kalimutan na may isang Warren o Kamori na kasalukuyang naghihintay sa resulta ng kanyang pagnanakaw ng hibla ng buhok. Magbubunga kaya ang masamang plano ni Warren o muli siyang mahaharangan ng ating nag-iisang Master Colin? At ngayong opisyal na silang lilipat sa mansyon, handa na ba si Gretchen na maging ganap na lady of the house? O baka naman ang yaman at koneksyon ng mga Yamoto ang maging mitsa para tuluyang mabunyag ang katotohanan ng matagal nang itinatago? Ihanda na ang inyong mga puso at isipan dahil ito na ang kasunod na pasabog. Let's go! Magkahawak ang kamay nilang dalawa habang binabaybay nila ang hallway. Hindi siya pamilyar sa lugar at sa hinuha niya ilang araw o hindi kaya ilang linggo pang lipas bago niya mamemorize ang buong mansyon. Ilang sandali pa tumigil sa paglalakad si Demetrio dahilan para mapatingin siya sa lalaki. Bakit? Wait a minute. Anito kasabay ng paghugot nito na isang tela at tinakpan ng kanyang mga mata. Natawa si Gretchen sa ginawa ng lalaki. Ano bang ginagawa mo? This is a surprise, ani Demetrio, kaya muli siyang natawa. Di ko alam na may pagka-misteryoso ka pala. You will discover a lot of things about me soon, anito sa pilyong boses. Ilang sandali pa naramdaman niya ang pagbukas ni Demetrio sa pintuan na nasa harapan nila at marahan itong tinanggal ang piring sa kanyang mga mata. Agad bumungad sa kanya isang silid na kulay pink. Mula sa bedsheet, wallpaper, furnitures, unan. Kulay pink lahat. It's so cute. Is this my room? Di makapaniwala niyang tanong. Correction, it's our room. Sandaling tulala si Gretchen bago natawa. Sigurado ka ba? Ayos lang ba sa'yo na ang tinitingalang si Master Colin kulay pink ang kwarto? Tanong pa niya. Silid na Demetrio ang ginamit nila sa apartment at dalawa lang ang kulay ng silid nito. Kulay gray at itim pa kaya naman nag-aalangan siya ngayong pambabae ang style na magiging silid nila. Nagkibit balikat naman si Demetrio. Why not? This is my wife's room and I decorated it according to your liking. Dahan-dahang maglakad papasok si Gretchen. Agad niyang naramdaman ang malambot na carpet ng sahig. Sunod niyang nilapitan ang malaking kama at maingat na umupo sa gilid noon. Nang mapagtanto niyang napakalambot ng kama, walang pag-aalinlangan niyang itinapon ang sarili sa gitna ng kama. Nanlaki naman ang mga mata ni Demetrio sa kanyang ginawa. What the hell, wife? Gulat na sambit ni Demetrio pero tinawanan lang siya ng babae. Ang bango at saka ang ganda ng silid. Thank you, hubby. Nakapikit nitong wika. Agad na nakakuha ng atensyon ni Demetrio ang itinawag nito sa kanya. Dali-dali siyang sumampa at tumabes sa babae. What did you call me? Tanong niya sa mapagnarong boses. Nagmulat ng mata si Gretchen at ngumiti sa kanya. Hubby, mahina nitong sambit bago nagtakip ng unan sa mukha. Sa pilitan naman niyang kinuha ang unan pero isinubsob ni Gretchen ang mukha nito sa unan. Come on, wife, ang daya-daya mo. Say it again. Narinig mo na eh. But I want to hear it again and I want you to always call me that pet name. Dahan-dahang inalis ni Gretchen ang takip sa mukha nito at sumilip sa kanya. Nakita niya ang pamumula ng tenga at pisngi nito dahilan para matawa siya. What was that? You started teasing me and now you're flustered? Tukso niya rito dahilan para muli itong nagtago sa unan. Natatawa naman niyang kinuhang unan at niyakap si Gretchen. Why are you so adorable, wife? Because I have a handsome husband? Nakangisi nitong sagot. Di niya napigilang pupugin to ng halik dahilan para humagik-hik ito ng tawa. Her laugh is so contagious that he started laughing too. Ilang sandali pa ay muli, tumingin-tingin sa buong silid si Gretchen habang nakahiga si Demetrio sa kama at nakamasid sa asawa niya. Binuksan ni Gretchen ang closet at gano'n na lamang ang pag-awang ng kanyang labi. Sobrang daming damit na pambabae ang nasa loob, iba't ibang styles at mukhang mamahalin pa. Sinipat niya ng tingin na isa sa mga damit at napagtanto niya branded yon. Nilingon niya sa Demetrio na nakatunghay sa kanya. Para sa akin din to? Nakangiti naman tong tumango. Pero ang dami nito ah, reklamo niya.
You are the young lady of Yamato household, kaya natural lang yan. At isa pa, grandma prepared all of those clothes for you. She wanted to spoil you and you were currently in a competition. Nakangisi nitong wika. Demetrio? What? Patay mali siya nitong tanong. It's not wrong to spoil my wife. I'm working my ass off for you and for our baby. Kaya naman wala ka nang magagawa kundi tanggapin ang lahat-lahat. This is how I show my love, wife, and you can't stop me from doing that. Nagpakawala siya ng isang malalim na buntong hininga at bumalik na sa kama. Umayos naman na upo si Demetrio at hinila siya papunta sa kandungan nito. Are you upset? Marahan siyang umiling. I'm just overwhelmed but since you said this is how you show your love, wala na ako magagawa pa kundi tanggapin kung paano kang magmahal. Sinabi niya, mahinang natawa si Demetrio. Bakit sa tono mo parang ikaw pang nalugi? Natawa na rin si Gretchen. Their laughter echoed through the corridor. Di mapigilan ng mga kasambahay na mamangha sa nangyayari. Iyon ang unang beses na narinig nilang tumawa si Master Colin. Mukhang laki talaga ng pinagbago ng boss nila magmula ng mag-asawa ito. Humingi na isang linggong day off si Gretchen para makapaghanda sa tuluyan niyang paglipat sa mansyon ni Demetrio. Habang ang asawa niya patuloy pa rin pumapasok sa osina pero light schedule lang din ang kinukuha nito para kahit papano masamahan siya ng lalaki sa mga ginagawa niya. May lugar ka bang nais na puntahan? Masuyong tanong ni Demetrio habang nasa balkonahe sila at umiinom ng tsaa. Ilang sandaling nag-isip si Gretchen bago sumagi sa kanyang isipan si Miss Aurora Isolde. Ilang araw na magmula nang huli niya tong bisitahin at hindi pa siya nakakabalik doon. Gusto ko sanang bisitahin si Mrs. Okomori sa medical facility. Pwede mo ba akong samahan? Papakilala din kita sa kanya kung ayos lang sa'yo. Isang tipid ng ngiti ang sumilay sa labi ni Demetrio bago ito tumango. Sure, why not? Nang hapong yon, nagpaalam agad sila sa dalawang matanda na lalabas sila. Agad naman siyang dinala ni Demetrio sa kinaroroonan ni Aurora. Magkasabay silang naglalakad habang dala niya ang panibagong cookies na regalo niya sa ginang at ilang putahe na siya pa mismong nagluto. Hello po? Mahina niyang sambit nang makapasok siya sa loob ng silid nito. Agad namang nagliwanag ang mga mata ni Aurora nang makita siya at habang pinagmamasdan ng babae, napagtanto niya na mas maliwalas ang mukha nito kaysa nung nakaraan. Anak, nagbalik ka na. Excited nitong wika at sinugod siya ng yakap. Mabuti naman at tinalaw mo ko ulit. Lungkot na ako dito. Akala ko hindi ka na darating. Parang bata nitong sambit. Napangiti siya bago marahang hinagod ang likuran nito. Pwede ba naman yun? Pasensya na po kayo. Natagalan ng balik ko. May mga importante po kasi akong ginagawa. Paliwanag niya. Agad namang umiling si Aurora at hinila na siya papunta sa kama nito. Saka doon sila naupo. Huwag kang mag-alala, naiintindihan kong kalagayan mo. Ilang sandali pa, dumako ang tingin ni Aurora sa isang bulto na nakatayo ilang hakbang layo mula sa kinaupuan nila ni Helena. Di niya maiwasang sipatin ang tingin ng lalaki. Matangkad ito, maotoridad ang presensya, yung tipong di mo po pwedeng biruin. May itsura din ang lalaki at nangungunot ang kanyang noo. May isang taong sumagot sa isipan niya na malaki ang pagkakahawig sa lalaking nasa harapan niya ngayon, Denver Yamato. Napansin naman ni Gretchen ang tingin ni Aurora at napagtanto nakatitig to kay Demetrio. Tumikhim siya para kunin ang atensyon ng ginang. Di naman siya nabigo dahil lumingon to kaagad sa kanya. Sino siya, anak? Pabulong na tanong ni Aurora. Napangiti si Gretchen at napasalya pa kay Demetrio. Siya po ang asawa ko, si Demetrio Colin Yamato. Namilog ang mga mata ni Aurora. Tama nga siya, anak ni Denver ang lalaki. Kaya naman pala malaki ang pagkakahawig ng dalawa dahil mag-ama ito. Magandang hapon po, Mrs. Okomori. Magalang na bati ni Demetrio. Mula sa pagkasorpresa na palitan ng ngiti ang reaksyon ni Aurora. Huwag nang masyadong formal, iho. Tawagin mo na rin akong mommy, total asawa mo naman ang anak ko. Sinulyapan niya si Demetrio at sinenya sana sakyan na lang ang ginang. Huminga to ng malalim bago pilit ng umiti. Okay po, mommy. Awkward nitong sabit. Nais niyang matawa sa naging reaksyon ni Demetrio pero pinili niyang magseryoso. Tila di naman napansin ng ginang ang pagkailang ni Demetrio. Maghiliw pa rin ang ngiti nito. Halika dito, nais kitang makausap, ani Aurora. Napasulya pa si Demetrio kay Gretchen bago siya lumapit sa ginang.
Kilala niya to dahil madalas nitong makita ng bata pa siya, pero dahil sa tagal ng panahon na di sila nagkita, kaya nakaramdam siya ng pagkaasiwa. Idagdag pa ang naging kasinungalingan niya. Gayunpaman lumapit siya sa babae at naupo sa silyang nasa gilid ng kama nito. Kinagagalak ko po kayong makita ulit pagkatapos na mahabang panahon. Masaya din ako at nakita kita ulit. Ang laki-laki mo na, iho. At di ko inaasahan na kayong dalawa pala ng anak kong magkakatuluyan. Tadhana nga naman. Nakangiti nitong wika. Nang sumunod na oras, naging abala silang tatlo sa pagkukwentuhan. Panay ang tanong ni Aurora ng mga bagay tungkol sa relasyon nilang mag-asawa. Natutuwa si Gretchen at naging magana sa pagsagot sa Demetrio sa bawat tanong ng ginang. Ingatan mong sarili mo, ha? Kumain ka ng marami at mag-vitamins ka. Masyado kang mapayat at maputla ka pa. Dapat healthy ka at magiging baby mo para iwas komplikasyon, ani Aurora matapos silang kumain. Napasulyap naman si Demetrio sa kanyang asawa. He's doing all of his best to make his wife fat pero wala namang nangyari. And now it's awkward and embarrassing at the same time na napuna ng mismong nanay nito ang katawan ng asawa niya na para bang di niya ito inalaga ang mabuti. Huwag kang mag-alala, Mommy. Maayos po ang trato ni Demetrio sa akin at mahal na mahal niya ako. Mabuti naman kung ganon. Nakahinga na maluwag si Aurora sa kanyang narinig. Nasabi ng doktor sa kanya na bumuti ng kalagayan niya. One of these days ay susurpresahin niya si Helena na nakalabas na siya ng ospital. Ilang sandali pa nagpaalam na si Gretchen at Demetrio kay Aurora. Malungkot naman ang ginang sa muling pag-alis ng kanyang anak. Pinili niyang hindi yun ipakita sa dalawa. Habang naglalakad papunta sa parking lot, sina Gretchen at Demetrio, mataman namang nakamasid si Warren sa dalawa. Ngayon, talagang pinakilala na ni Gretchen si Colin kay Aurora. Mas lalo lang tuloy lumakas ang pagdududa niya. Master Warren, tumawag ng ospital. Nasa kanila na raw ang resulta ng DNA test ni Gretchen. Napasulyap si Warren kay Omar na siyang nasa driver's seat ng kanyang sasakyan sa isang sulok ng parking lot ng medical facility kung saan naroon si Aurora. Lumakas ang kabog ng kanyang dibdib nang marinig ang sinabi nito. Sigurado ka bang hindi alam ni Colin ang sinagawang testing? Malamig niyang tanong. Sa kanyang unahan, nakikita niyang mag-asawa na masayang nag-uusap. Colin's expression was way too far from his gestures nung di pa dumating si Gretchen sa buhay nito. Tunay ngang kakaiba si Gretchen. She can turn things into her favor without a sweat. At kapag napatunayan niya na si Helena nga si Gretchen, then she will be his tough opponent in the empire. Sigurado po ako, Master Warren. Pinamanmanan ko rin ang ospital at wala namang napansing kakaiba ang mga tauhan natin. Let's go. Ako mismo ang kukuha ng test result. Tumango naman si Omar at pinaandar na ang sasakyan. Walang kaalam-alam sina Gretchen at Colin na dumaan pa ang kotse niya sa harapan ng mga ito. Pasakay sana si Colin sa loob ng kanyang kotse nang mapansin niya ang pagdaan ng isang partikular na sasakyan. Isang kakaibang emosyon ang agad na namayani sa kanyang dibdib habang pinagmamasdan ang naturang kotse. Demetrio, tawag sa kanya ni Gretchen. Napalingon siya sa kanyang asawa na nakatitig pala sa kanya. May problema ba? Masuyo nitong tanong. Isang tipid ng ngiti ang sumilay sa kanyang labi bago siya umiling. Wala, let's go home. Baka iniintay na tayo ni Grandma Marie? Sandali pang pinagmasdan ni Gretchen si Demetrio bago tumango at pumasok na sa loob ng sasakyan. Napansin niya ang balisa nitong ekspresyon kani-kanina lang, subalit ayaw naman niya tong pilitin na magsabi kung ayaw nito. Kinabukasan napagpasya na ni Gretchen na pumasok sa Apex Production, lalo pa nga't may appointment siya kay Director Lin. Nais ng lalaking basahin niyang script na gawa nito at baka sakaling magustuhan niya. Kung siya lang din naman masusunod, nais niyang kunin ang script at gampanan ang female lead position kahit di pa man niya nababasa ang script. Malaki ang tiwala niya sa lalaki dahil halos lahat naman ng gawa nito ay pumatok. Yun nga ang isa sa rason kung bakit itong naging target ni Bianca. Pero sa kabila ng kagustuhan niyang magtrabaho, sinaalang-alang din niya ang kondisyon niya. Lumaki na ang kanyang tiyan. Di naman yata magandang tingnan na magpapakita siya sa big screen. Ang tayong trabahong tatanggapin niya sa ngayon ay voice acting lang muna. Are you done? Masuyong tanong ni Demetrio habang sinisipot siya ng tingin. Nakangiti siyang tumango at tumarap sa lalaki. Bahagya siyang natawa nang magpakawala na isang malalim na buntong hininga si Demetrio bago siya niyakap. My wife is so gorgeous. I can't help myself from worrying that a lot of guys might fall for you. Anito sa nagmamaktol na boses.
Yumakap siya pabalik sa lalaki. Siniksik ang kanyang sarili dito. Huwag kang mag-alala. Sayong-sayo lang naman ako. Aniya bago sinilip ang reaksyon nito. Agad niyang nakitang pinipigil ang ngiti sa labi ni Demetrio, kaya naman kiniliti niyang tagiliran nito para tuluyan tong matawa. Stop it, Gretchen! Natatawang pigil ni Demetrio sa babae, pero di talaga siya nito tinigilan. Kumuha siya ng shampoo at walang pasabing kinarga ang babae. Napasigaw pa to sa gulat pero maya-maya lang napalitan ng tawa. Ibaba mo na ako? Malilate na ako sa appointment ko kay Director Lin. Nakakahiya. Nakasimangot na wika ni Gretchen. Siya ang may kailangan sa'yo kaya maghintay siya. That's unprofessional, pairap niyang sabi. Huminga na malalim si Demetrio bago siya ibinaba. Okay, call me kapag tapos na kayo mag-usap. I will pick you up myself. Napalingon si Gretchen kay Demetrio. Wala ka bang trabaho sa opisina? Meron, but you're more important than the work. Humarap si Gretchen kay Demetrio at inayos ang nagusot na damit ng lalaki gawa ng kalikutan nila. Huwag mo na akong sunduin, may driver naman. Tsaka pagkatapos na magiging pag-uusap namin, dadaan pa ako sa Isolde Pictures. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Demetrio. Labagman sa loob niya, sumang-ayon na lang siya sa gusto ng asawa niya. Ilang saglit pa nakarating na sila sa labas kung saan nakahanay ang ilang sasakyan. Nagtatakang napatingin si Gretchen sa mga yon bago binaling ang kanyang atensyon sa kanyang asawa. Sasama sila sa atin? Agad na tumango si Demetrio. Yes. Bakit ang dami nila? Aniya at muling tinignan ang maraming bodyguards. You are my wife, Gretchen. Ngayong unti-unti ka nang nakikilala ng lahat, potential threats are everywhere, around the corner. Mas mabuti nang nag-iingat tayo. I don't want anything to happen to you. Seryoso nitong wika. Sandaling natahimik si Gretchen. Naiintindihan niya si Demetrio kaya lang hindi siya sanay umalis ng maraming nakabuntot sa kanya. Pero kailangan ba talaga ganyan sila karami? Yes. At dalawa lang pagpipiliin mo. Lumabas ka kasama sila o lalabas ka at dadagdagan ko pa ang dami nila. Imbes na makipagtalo, wala na siyang nagawa kundi ang sumakay sa kotse ni Demetrio habang nakasunod sa kanila ang mga bodyguards ng lalaki. Are you mad? Tanong ni Demetrio nang mapansin niya ang pananahimik ni Gretchen. Lumingon naman to sa kanya at tipid ng umiti. Hindi naman. Naninibago lang ako sa buhay ko ngayon. Alam mo naman kung anong pinanggagalingan ko, di ba? Dati lumalabas ako ng malaya at walang nakabuntot sa akin. Tapos ngayon kailangan may bodyguards na ako? Nagsisisi ka bang dumating ako at nagbagong buhay mo? Bigla niyang tanong. Mahina namang natawa si Gretchen bago sumandal sa balikat niya. Hindi no. Sobrang swerte ko nga na dumating ka sa buhay ko eh. Hindi mo lang alam kung gaano kalaki ang pasasalamat ko. Sa sinabi ni Gretchen, napangiti na rin si Demetrio. Di nagtagal, dumating na sila sa harap ng Apex Production. Nagpaalam na si Gretchen kay Demetrio bago siya umakyat sa itaas. Pagdating niya sa loob ng Apex, naroon na si Director Lin at naghihintay na sa kanya kasamang president ng kumpanya. Pasensya na po kayo at late po ako, Direk. Medyo naipit po ako sa traffic, aniya sa mababang boses. Mabilis namang umiling ang lalaki at tumayo na para kamayan siya. Huwag mong isipin yon, Miss Gretchen. Kakarating ko lang din naman, kaya ayos lang. Tipid ng umiti si Gretchen at naupo na sa bakanting upuan. Agad namang nilabas ng direktor ang script na ipinangako nito sa kanya. This is the script that was made a year ago. Bala ko isabak to sa big screen sa sunod na taon and I want you to be part of it, Miss Gretchen. Sigurado ko papatok to dahil bagay sa iyong karakter ng bidang babae. Nakangiting tura ng direktor. Tinanggap niyang script at binasa. Base sa karakter ng female lead, mukha itong anghel at mabait pero palaban. Isang babaeng niloko ng sariling asawa at pinagkaisahan ng buong pamilya nito, subalit pabangon at gagantis sa mga umapi sa kanya. Unti-unti, sumilay ang isang masayang ngiti sa kanyang labi. Nagustuhan ko ang initial script. Pero sigurado po ba kayong ayos lang sa inyo na sa susunod na taon pa gagawin ang pelikulang to? Alanganing tanong ni Gretchen. Ilang buwan na lang, Desyembre na. Tuwing ganyang buwan, magsisilabasa na mga dekalibreng pelikula na ipapalabas sa sinihan. At alam niya kung gaano kahalaga sa mga direktor ang bawat project nito. Malaking pera, effort at oras ang ilalaan at ayaw niyang makaantala. Walang problema sa akin yan, Miss Gretchen. Basta, ikaw lang ang gumanap sa storyang ito. Nakausap ko na rin ang male lead na gusto ko at ini-offer ko na sa kanya itong script. Pati na rin sa magiging kontrabida and they all agreed. Talaga?
Sino po ba magiging partner ko sa palabas? Curious niyang tanong. The one and only, Circe Solis. Umawang ang aking labi. Noon pa man napapanood niya na sa social media ang lalaki. Malaking fanbase nito sa Pilipinas at maging sa ibang bansa dahil bukod sa magaling itong umarte, hindi may pagkakaila, sobrang gwapo din ang lalaki. Sa tingin niyo po ba magkakaroon kami ng magandang chemistry? May bahid ng pag-aalangan niyang tanong. Bukod sa gwapo si Circes, batikang aktor na ang lalaki. Kinakabahan siya't baka hindi siya makasabay sa aktingan nito. I am sure the two of you will click. Maganda ka to be honest at kahit voice acting pa lang ginampanan mo, I already see a potential in you. I have been a director for years, Miss Gretchen. I know if someone can pull out the role when I see one. It seems like we're already settled then. I'm glad that my company will soon produce an extraordinary craft next year. Puno ng galak na wika ni Mr. De La Cruz. Masaya naman si Director Lin sa naging resulta ng pag-uusap nila ng asawa ni Master Colin. Sigurado siyang papatok ang pelikulang gagawin nila knowing he will be casting big names in his movies with the help of Master Colin himself dahil sigurado siyang hindi nito pababayaan ang sariling asawa. Matapos makausap si Director Lin tungkol sa future project na gagawin nila, nag-review ng panibagong script si Gretchen para sa kanyang voice acting. 3:00 ng hapon na mapagpasya niya na umuwi na sa mansyon. Kahit pumayag na si Demetrio na magtrabaho siyang muli, may kasunduan pa rin siya kay Grandma Marie na kailangan niyang umuwi ng maaga. Ayaw nga sana niyang payagan na matandang babae na magtrabaho pero mapilit siya. Tahimik siyang sumandal sa upuan ng kotse nang bigla na lang niyang huminto. Anong nangyayari? Curious niyang tanong. May nakaharang pong mga sasakyan sa labas, Ma'am Gretchen? Nako mga ka-stories, nakaka-touch naman ang pagtanggap ni Grandma Marie at Grandpa Daichi kay Gretchen. Sino ba namang mag-aakala na ang isang simpleng babae ay magiging reyna sa isang palasyong dati sa pangarap lang niya nakikita? Pero aminin nyo, kahit gaano kaganda ang mansyon, mas maganda ang puso ng mga taong nakatira sa loob nito. Ang aral natin para sa gabing ito, ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa laki ng bahay o sagana ng sasakyan, kung hindi sa katahimikan ng isip at sa pagmamahal ng pamilyang tumatanggap sa iyo ng buong buo. Nakita natin kay Gretchen na kahit anong hirap ang pagdaanan, basta nananatili kang mabuti, ang tadhana mismo magdadala sa iyo sa lugar kung saan ka nararapat. Pero syempre, hindi mawawalang ating shady moment. Uncle Warren, galingan mo ang pagtatago ng buhok na yan. Dahil kapag nalaman ni Master Colin ang ginawa mo, baka hindi lang pinto ng mansyon ang sumara sa'yo, kundi pati na ang pinto ng pasensya niya. Ano sa tingin nyo mga kasummer? Magiging payapa na kaya ang buhay ni Gretchen sa loob ng mansyon? O dito pa lang magsisimula ang totoong gera ng mga elite? I-comment nyo na ang inyong mga gigil at kilig reaction sa baba. Huwag kalimutang i-click ang subscribe at i-hit ang notification bell para sa susunod nating kabanata. Muli, ito ang inyong narrator, Miss Sandra. Hanggang sa muli mga kasummer, ingat kayong lahat.